Gustong gamitin ang abogado nagpapadisqualify kay Senator Miriam Defensor Santiago sa darating na eleksyon ang mga medical records ng senadora. Pero giit ng kampo ni Santiago, wala lang mahanap na pruweba ang nagre-reklamo para patunayan na ang alegasyong mentally unstable ang batikang senadora. Saksi si Pia Arcangel. I am furious. I am foaming at the mouth. I am hitting the roof. I'm homicidal. I'm suicidal. I spit in the face of Chief Justice Artemio Panganiban. I lied. Ang mga pananalitang tulad nito ang batayan ni Atty. Nobrad Pangcoga sa isinampa niyang disqualification case sa muling pagtakbo sa Senado ni Miriam Defensor Santiago. Tingin niya, hindi stable ang mental health ng batikang senadora kaya di na siya dapat payagang muling tumakbo sa pagkasenador. Sa hearing kanina ng disqualification case ni Santiago sa COMELEC, hiniling ng abogado ni Pangcoga sa komisyon na ipasapina ang medical records ni Santiago sa UST Hospital. Magagamit daw nila ito bilang ebidensya. Yan ay mga bagay na pinagbabasihan din kung nasa ayos ang pag-iisip ng tao. Hindi. Maayos ba yan sa isang senadora? Sabihin niya, mga Korte Suprema, mga kalakihan. Pero mariing tinutulan ito ng kampo ni Santiago. Ayon sa kanyang abogadong si Atty. Romulo Macalental, di raw ito kailangan. Yung request niya for subpoena ay magpatibay lamang na wala siyang ebidensya, na siya ay namimingwit lamang ng ebidensya. Maliban sa mental health, ginawa rin basihan ni Pangcoga sa kasong diskwalifikasyon ang di umano'y unexplained wealth ni Santiago. Ang bahay raw na ito sa Tagaytay, pag-aari umano ni Santiago at milyon-milyong piso ang halaga. Hindi na pumunta ng hearing kanina si Santiago dahil di naman siya obligadong dumalo. Pero sabi ng kanyang abogado, nagdaramdam daw ang senadora sa kasong isinampalaban sa kanya. Bukod sa disqualification case, naghain pa ang kasamahan ni Pangcoga sa grupong Ako'y Moro ng disbarment case laban sa senadora. Siyempre nagdaramdam din siya bilang isang abogado sapagkat ang nagsasampa nito ay mga kapwa namin abogado na para bang hindi pinahahalagahan ang karangalan ng bawat isa. Inaasahan bago matapos ang susunod na linggo, mapagdedesisyonan na ng COMELEC ang disqualification case. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Nagbabala ng COMELEC ng habang buhay na pagkabilanggo sa sinumang pagtatangkang pasukin ng iligal ang computerized election system sa Mayo. Saksi si Tina Pangariban Perez. Ito ang bumungad sa ilang bumisita sa website ng TESDA. Ang www.tesda.gov.ph na ang ikalimang government website na napasok ng mga hackers sa loob lang ng ilang buwan. Nahack na rin ang mga website ng NDCC, DSWD, DOH at DOL. Pero sa website ng TESDA, may panunuya pa ang mga hacker dahil matapos lang ang ilang segundo, napunta ang server ng website sa website naman ng Smartmatic TIM Corporation, ang partner ng COMELEC sa automated elections ngayong 2010. Kaya ang tanong, lalo na ng mga diskumpiyado sa automated elections, ano ang posibilidad na mahahack din ang sistema ng computerized election sa Mayo? That was the Smartmatic corporate website. It has nothing to do with the election. Bukod sa COMELEC, iniimbestigahan na rin ng NBI ang insidente. Sa inisyal na impormasyong kanilang nakuha, nakabase sa Indonesia ang mga hacker. Pati mismo si Pangulong Arroyo, inutusan na ang Commission on Information and Communications Technology o CICT na imbestigahan din ito. There's ways to find them kasi any access naman to the internet can be tracked. So it's just a matter of having the equipment and the personnel to do it. Ang hacking ay krimeng pinarurusahan ng e-commerce law nang hindi bababa sa multang 100,000 pesos at 6 na buwan hanggang 3 taong pagkakabilanggo. Pero kung ang election website na magpapublish ng resulta ng eleksyon 2010 ang mahahack, ituturing na raw itong electoral sabotage. Ay, hindi lamang fine yun. Talagang binibilanggo yun. Pareho namang tiniyak ng COMELEC at Smartmatic na malabong mahak ang election website. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Samantala, nakunan pa po ng video ang mga huling sandali ni Petty Officer 3 Arman Bonifacio kung paano siya pilit isinalba ng kanyang mga kasamahan. Bakas sa video ang pagkabalisa, panlulumo at pagkabigo ng mga taga-Coast Guard sa sinapit ng kanilang kasamahan. Na-cardiac arrest si Petty Officer 3 Bonifacio matapos sumisid sa lalim ng mahigit 200 talampakan sa pinaglubugan ng MV Kathleen D.
Bibigyan ng pinakamataas na parangal at hero's burial si Bonifacio sa libingan ng mga bayani. At sama-sama natin saksihan ang palay na hindi sinasaing, instant